Region 5 o mas kilala sa tawag bilang Bicolondia. Binubuo ito ng mga probinsya ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ang mga kabisera nito ay Legazpi, Daet, Pili, Virac, Masbate City at Sorsogon City. Nagmula sa salitang ibalyo na ang ibig sabihin ay ilipat sa kabilang gilid o mga taong marunong tumanggap ng paumanhin. Ang panitikan ng Bicol o sipon, ang sinaunang kwentong bayan, halimbawa, An Istorya Ninda, An o Siponta ni Jaime Jesus Borlagdan. Tigsik, ito ay ginagamit tuwing may kasiyahan, tadlong taludtot na may iba't ibang bilang at ritmo, minsan masaya, minsan bastos, pero kapupulutan ng aral. Ranga, ito ay ang kundiman ng Bicol. Ito ay tungkol sa awitin ng pag-ibig. Rawit-dawit, tula ng mga Bicolano. Halimbawa, Baligtad ni Abdon M. Balde Jr. Awiting bayan ng Bicol. Dinusa, awit tungkol sa pag-ibig. Tolbon, ito ay awitin sa kapistahan. Diwata, ito ay awitin ukol sa kapighatian at kalungkutan sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Sarage Dumango, ito ay awit para sa namatay na ninuno. Angoy Tagulaylay, ito ay awit para sa pagbuburol ng patay. Hoarasa, awit pagkatapos ng isang kalamidad. Holo, ito ay inaawit kapag naghahanay ng mga bagay. Ambahan, ito ay inaawit kapag nagpapahinga o nagpapatulog ng bata. Hele, inaawit kapag may hinihila o hinahatak na bagay. Katumbo, ito ay awitin sa pagdadalamhati na sinasaliwan ng sayaw. Ang mga katangian ng mga Bicolano ay relihiyoso, tahimik, palakaibigan, masiyahin, matibay ang loob sa mga pagsubok sa buhay, mahilig ang mga kababaihan sa paglagay ng mga palumuti at mahilig sila sa mga pagkaing may gata at sili. Sikat ang pagkaing Bicol Express, laing at pinangat. Mga kilalang manunulat na nag-ambag sa panitikan at kultura ng Pilipinas. Narito ang ilan sa kanila. Una, si Carlos Ojeda Ayros, isang Bicolanong manunulat at direktor na kilala sa kanyang mga dula at sanaysay. Ilan sa kanyang mga agda ay Mayon at Bicolondia. Ang pangalawa ay si Abdon Balde Jr., isang premyadong manunulat mula sa Camarines Sur na nag-ambak ng maraming agda sa panitikan ng Bicol. Isa siya sa mga nagtatag ng Kabulik Bicol, isang samahan ng mga Bicolanong manunulat. At ang pangatlo ay si Merlinda Bopis, isang manunulat, guro at aktivista na mula sa Albay. Kilala siya sa kanyang mga nobela tulad ng Banana Heart Summer at Fish Hair Women na nagsasalaysay ng mga kwento ng Bicol at Pilipinas. Ang Albay ay nagmula sa salitang ibal, nang ibig sabihin ay sentro ng kalakalan o bilihan. Ito ang pinakamalaking bahagi ng lalawigan, ay nakasandik sa maalamat na Bulkang Mayon na kinuha ang pangalan sa salitang Magayon na ang ibig sabihin ay maganda. Sawagnan ang unang pangalan ng Albay. May 4 na bundok ang Albay. Ito ay ang Mayon, Masarana, Malinaw sa silangang bahagi. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao nakatira sa Albay ay ang pangingisda, pagsasaka, pag-aalaga ng mga hayop katulad ng manok, baboy, kambing at marami pang iba. Ang pangunahing produkto nila ay ang abaka, niyog, tubo, pinya, gulay at bigas. Mga magagandang tanawin na makikita o matatagpuan mo sa Albay ay ang Kagsawa, Ruin, Pali Falls, Bulkang Mayon, Bulkang Bulusan, Tiwi Hot Spring at Hayop-Hayupan Cave sa Kamalig. Mga sikat o kilalang manunulat sa Albay. Unang-una ay si Aguilar Celedonio P., isang manunulat ng tula sa Weekly Women's Magazines noong 1950. Isa sa mga gawa niya ay ang Shaking Shadows noong 1966 at This Season and Night. Pangalawa si Arieta Nicolas Serrano. Dalawa sa kanyang nobela ay ang Andahas
ni pagkamuot o du ang puso na ang ibig sabihin sa Ingles ay the power of love in two hearts. At ang pangalawa na ginawa niya ay ang an agos na magtuot na ang ibig sabihin naman sa Ingles ay go with the flow. Ang pangatlong manunulat ay si Salazar Antonio Bufete. Ang kanyang mga isinulat na tula ay ang pagtubot ng ibig sabihin sa Ingles ay ang I believe. Ang pangalawa na ginawa niya ay tota fulcra na ang ibig sabihin sa Ingles ay absolutely beautiful. At ang pangatlo na ginawa niya ay ang tunog na gikan sa langit. Ang ibig sabihin sa Ingles ay voice from heaven. Mga kapistahan sa Albay. Una ay Magayon Festival. Ipinagdiriwang ito tuwing ikatlong linggo ng Mayo sa Daraga, Albay upang gunitain ang pag-ibig ng tatlong prinsipe kay Prinsesa Magayon. Ang pangalawa ay Ibalong Festival. Ito ay isang buwanang pagdiriwang tuwing Agosto sa Legazpi City na may mga parada, sayaw at iba't ibang aktibidad para gunitain ang mga kwento ng Ibalong epiko. At ang pangatlo ay Karangahan Festival. Ang Karangahan Festival ay ginaganap tuwing Disyembre 8 sa Tabaco City. Ito ay para sa pagdiriwang ng kapistahan ng Immaculate Conception, ang pangunahing patrona ng Luzon. Camarines Sur. Ito ang pinakamalaki sa mga lalawigan ng Region 5. Binubuo ng dalawang lungsod, ang Naga at Iraga. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao nakatira sa Camarines Sur ay pangingisda, pagsasaka at panghahayupan. Ang pangunahing produkto nila ay bigas, mais, abaka at halamang ugat. Ang mga magagandang tanawin na makikita o matatagpuan mo sa Camarines Sur ay ang Carolina Resort, Malavay Falls, Fina-Francia Resort, Trinity Resort, Metropolitan Cathedral, University of Nueva Cáceres, at Fina-Francia Shrine. Mga sikat na manunulat sa Camarines Sur. Una, si Alejandra Clemente Bulacon. Isa siyang poet at playwright. Isa rin siyang manunulat ng Samahang Bukol. Isa sa mga dulang ginawa niya ay ang Dulang Prinsipe Lizardo at Prinsipe Fernando. Ang pangalawang manunulat ay si Fuentevilla Manuel Tria. Isa siyang manunulat sa Bicol. Ang mga sinulat niya o ang gawa niya ay una, Maski Nanok ang Pagturok Ko, na ang ibig sabihin sa Ingles ay True Fast Asleep. Ang pangalawang sinulat niya ay Mayda Bayaranga, na ang ibig sabihin sa Ingles ay Come, O Comfort. Ang pangatlong ginawa niya ay Anpana, na ang ibig sabihin sa Ingles ay DRO. At ang panghuling sinulat niya ay ang Luhang Mapait, na ang ibig sabihin sa Ingles ay Bitter Tears. Ang pangatlong manunulat ay si Perfecto Mariano. Ang gawa niya o ang sinulat niya ay An Pagyaw kan mga pastores kan pagkamundak ni Hesu Puman sa Protal sa Belen, na ang ibig sabihin sa Ingles ay The Awakening of the Shepherds during the birth of Jesus in the Manger. Ang pang-apat na manunulat ay si Jose Maria Panganiban, isa sa mga bantog na bayani ng Pilipinas. Siya ang may akda ng La Solidaridad, isang pahayagan na naglalayong ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Espanya. Kapistahan sa Camarines Sur. Fina-Francia Festival. Ito ay pinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Setyembre upang parangalan si Ina, ang mahal na birhen ng Fina-Francia. Ito ay isa sa pinakamalaking religious festival sa rehiyon. Tinakba Festival. Ito ay ginaganap tuwing Pebrero sa Iraga City bilang pasasalamat sa magandang ani. Nagkaroon ito ng tradisyonal na pag-alay ng mga produkto mula sa bukid. Sorsogon. Ito ang pinakamakasaysayang lugar sa Pilipinas. Dito dinaos ang kauna-unahang misa sa pulo ng Luzon. Isa sa pinakabatang isla sa Luzon na ang dating pangalan ay Ibalon. Ang wikang ginagamit ay Bicol na may halong Bisaya. May papakahabang babaying dagat sa kahabaan ng daang San Bernardino palabas sa Dagat Pasipiko.
Dito matatagpuan ang malawak na bukiring taniman ng palay na nakabaybay sa highway ng Maharlika. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao nakatira sa Sorsogon ay pangingisda, pagsasaka, pagtutroso at panghahayupan. Ang pangunahing produkto nila ay abaka, palay, pili, niyog at kopra. Ang mga magagandang tanawin na makikita o matatagpuan mo sa Sorsogon ay Talon Guinlahon, Bulkang Bulusan, Rizal Beach, Palhi Springs, Cunayan Falls at Masacrat Springs. Ang mga sikat na manunulat ng Sorsogon. Una ay si Francisco Soc Rodrigo, isa siyang batikang manunulat at dramatista. Kilala sa kanyang mga dula tulad ng Larawan at Walang Sugat. Ang pangalawang manunulat ay si Salvador V. Lopez, isang makata, kritiko at manunulat ng mga sanaysay. Kilala siya sa kanyang mga akda tulad ng Literature and Society. At ang pangatlong manunulat ay si Jose V. Ofracio, isa siyang makata. Sumulat ng mga tanyak na tula tulad ng Ang Kapaligiran at Ang Laging Handa. Ngayon, dadako tayo sa Camarines Norte, na kung saan ang Camarines Norte ay isang lalawigan na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol na sumasakop sa timog silangang tangway ng Luzon at sa malalayong isla ng lalawigan ng Masbate at Catanduanes. Ito ay napapaligiran ng Karagatang Pasipiko, Hilaga, San Miguel Bay Silangan, Lamon Bay Kanluran, Quezon at Camarines Sur Timog. Ang kabisera nito ay ang munisipyo ng Daet. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao dito sa Camarines Norte ay ang pagsasaka, pagmimina at pansariling hanapbuhay. Sa Camarines Norte ay may mga 10 tourist spot ang kanilang ipinagmamalaki dito. Isa na dito ang Mahabang Buhangin, Mercedes Group of Island, Bagasbas Beach, Maculabo Island, Colasi Falls, Nakali Falls, Kadig Cave, St. John the Baptist Church, Pineapple Island Resort, at ang panghuli, Paradiso Verde Organic Farm and Resort. Ang pangunahing produkto ng Camarines Norte ay ang mga niyog, palay, pili, abaka, troso, isda, saging, baka, pilak, tanso, at ginto. Festival ng Camarines Norte ay ang Pabirik Festival, Pinyasan Festival, Palong Festival, at Busigong Festival. Ang Pabirik Festival ay pinagdiriwang tuwing ikahuling linggo ng Hunyo hanggang sa kapiestahan ng ipinagdiriwang naman ito tuwing ikadalawa ng Pebrero. Isa sa mga mahalagang kaganapan sa Pabirik Festival ay ang street dancing competitions. Sa Pinyasan Festival naman, ito ay pinagdiriwang taon-taon sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Ito ay pinagdiriwang tuwing ika-15 hanggang ika-24 ng Hunyo. Ito ay para sa pagpupugay ng kapistahan ng patron ng bayan sa St. John the Baptist Church. Sa Pulong Festival naman, ito ay pinagdiriwang sa Kapalonga, Camarines Norte tuwing May 10 hanggang 13 ng taon. Ang Busigong Festival sa liwanag ng mahabang tula ng Busigong ng teritoryo ng bayan ng Labo ng Camarines Norte na naglalarawan sa lakas ng loob at Bicolano na itinatag sa bawat ika-7 at ika-2 ng Setyembre. Sikat na manunulat na mula sa Camarines Norte ay sina Patriciano Villapuerta, Lualhati Bautista, at Ricardo Areola Lee o kilala bilang Ricky Lee. Si Patriciano Villapuerta, siya ay isang kilalang manunulat na nagmula sa Camarines Norte na ang kanyang mga akda ay kadalasan naglalarawan sa kanyang sariling mga karanasan at mga pananaw sa buhay.
Ang isa sa mga kanyang mga sikat na akda ay ang Life in the Province na naisulat niya noong 1980. Si Luwalhati Bautista, ito ay isang sikat na manunulat na kilala sa kanyang mga nobela tulad ng Dekada 70 at Bata-Bata Paano Ka Ginagawa. Ito ay parehong na-adapt bilang mga pelikula. Si Ricardo Areola Lee o kilala bilang Ricky Lee, ang kanyang mga akda ay naglalarawan ng iba't ibang aspeto ng buhay Pilipino. Ang isa sa kanyang mga sikat na akda ay ang Para Kay B na isinulat niya noong 2008. Ngayon, dadako tayo sa lugar ng Catanduanes, na ang Catanduanes ay isang islang lalawigan sa Pilipinas na nasa silangang baybayin ng rehiyon ng Bicol ng Luzon, na napapaligiran ng mga kamanghang-manghang lugar na turista na binubuo bilang maligayang isla. Ang lalawigan ng Catanduanes ay napapaligiran ng Philippine Sea sa hilaga at silangan. Lagonoy Gulf dito ay sa timog at Maqueda Channel ito ay sa kanluran. Ang kabisera ng Catanduanes ay ang Virac. Pangunahing hanap buhay ng mga Catanduanes ay ang pagsasaka at pangingisda. Festival ng Catanduanes ay ang Katandungang Festival, ay isang pagdiriwang na ginaganap bawat taon sa Virac, Catanduanes. Tuwing ikatlong katapusan ng linggo ng Oktubre na pinakamalapit sa Oktubre 24, na kung saan itinatag ang Catanduanes bilang isang lalawigan ng independent sa Albay. Ang mga sikat na manunulat sa Catanduanes ay sina Abdon M. Valdez Jr., Juan R. Nepomuceno, Jose F. Lacabon, at si Ruben R. Gonzaga. Si Abdon M. Valdez Jr. ay kilala sa kanyang tanyag na tula tulad ng An Aswang, Amami A Bicol Chronicle, at Kamatayan sa kanyang pagtulog. Si Juan R. Nepomuceno, isa sa mga tanyag na manunulat mula sa Catanduanes, ilan sa kanyang mga akda ay ang Sa Tabi ng Bangin at Sa Isang Muntig Paraiso. Si Jose F. Lacaba, ito ay kilala siya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ilan sa mga kanyang mga akda ay ang Pagbabalik ng Bituin at ang Prometheus Unbound. At ang panghuli ay si Ruben R. Gonzaga. Siya ay kilala sa kanyang mga tanyag na tulad ng Kara sa Kawatan at Ang Kabuko sa Roqueta. Sikat na tanawin sa Catanduanes. Narito ang mga magagandang tanawin sa Catanduanes. Una ay ang Binurong Point, Curaran Beach, Balacan Point, Twin Rock Beach Resort, Patag Island, Tuwad-Tuwaran Blue Lagoon, Maribina Falls, St. John the Baptist Church, Luyang Cave, Manangal Beach.